Coach Sherwin in-underestimate ang Cherry Tigo. Crossovers lugaw ang reception. Valdez cleared na sa injury, naka-headshot pa. Patuloy ang dominasyon ng Creamline Cool Smashers matapos nilang talunin ang Cherry Tigo crossovers sa straight sets 25-17, 25-17, 25-21. Sa likod ng balanseng opensa at matibay na depensa, pinangunahan ng CCS ang laban mula umpisa hanggang huli. Isa na namang standout performance ang ipinakita ni Bea De Leon na nagtala ng kabuuang 13 points, kabilang ang mga mabibigat na quick hits at opensa mula sa gitna. Ang kanyang presensya sa net ay naging susi para sa solidong blocking system ng CCS. Siya rin ang best scorer ngayon ng CCS. Hindi rin nagpahuli si Gemma Galanza na nag-ambag ng 9 points mula sa spike at depensa sa likod. Si Kyle Negrito sa kanyang matalinong playmaking ay patuloy na ginulat ang depensa ng Cherry Tigo gamit ang 1-2 plays at consistent setting. Bagamat sinubukan ni Aragalang ng Cherry na dalhin ang team, nagkulang pa rin ang suporta sa kabuuang opensa ng crossovers. Si Ara ang nanguna para sa Cherry Tigo na may 14 points, ngunit hindi ito naging sapat upang masira ang depensa ng Creamline. Nag-commit ng maraming errors ang Creamline sa set 1 na tila ba hindi pa sila nakaka-move on sa signal kung saan namigay rin sila ng maraming errors. Napa-timeout na si Coach Sherwin nang makalamang ng 5 points ang Cherry sa score na 13-8. Tila ba in-underestimate ni Coach Sherwin ang Cherry attackers nang sabihin nitong pressure sa serve lang, hindi naman sila papalo ng napakahirap ipasok lang mga palo natin, okay? Hindi naman nagkamali sa analysis si Sherwin sa Cherry dahil nag-respond ang CCS at nakagawa ng 4-0 run para mauna sa second technical timeout. Nagsimulang mag-collapse ang reception ng Cherry na evident na weakness nila sa paghaharap nila sa CCS. 3 aces ang pinakawalan ng CCS bago natapos ang set sa service error ni Alina Bicar. Ang nakakabilib na ginawa ng CCS ay ang 15-5 run para tapusin ang set 1, literal na pinako nila ang score ng Cherry. Just like the first set, Cherry was ahead by 2 points in the first technical timeout. Pinasok na si Alyssa Valdez at Jen Nerva na nagkaroon ng mga injuries sa kanilang previous game. Hindi nga nagpakita ng sign of injuries ang dalawang players na ito, as Valdez scored her first point after 2 games and Nerva made a sensational digs to Cherry's defense. Highlights sa set na ito ang headshot ni Valdez kay Bicar. Isang dos play ang ginawa ni Negrito na paboritong play ni Valdez. Kita sa video ang gigil ni Valdez na paluin ang bola sa down the line kung saan nandun si Bicar. Kung sa set 1 nakagawa ng 15-5 run ang CCS, isang 12-2 run naman ang ginawa ng CCS para tapusin ang set 2. 3 aces ang ginawa ni Bea De Leon sa last frame ng set para tapusin ang reception ng Cherry. Ang CCS ay muling umasa sa kanilang powerhouse trio para dominahin at isweep ang Cherry Tigo. Patuloy ang pagiging agresibo ni Bea De Leon sa atake at serve na tinarget si Daps Dapol na pinalit kay Ces Robles sa receiving end. Samantala, ginulangan naman ni Kyle Negrito ang depensa ni Pauline Gaston gamit ang isang matalinong 1-2 play. Hindi na lumingon pa ang Creamline, kinontrol ang laro pagdating sa second technical timeout 16-14. Tulad ng unang dalawang set, muling bumagsak ang depensa ng Cherry sa crucial moments. Sa huli, sinelyuhan ng CCS ang kanilang ikawalong sunod na panalo sa pamamagitan ng isang mahusay na combination play mula kay Valdez. Player of the game si BDL with 13 points with 8 attacks, 3 aces and 2 blocks. Ang panalong ito ang nagbigay sa Creamline ng kanilang ikawalong sunod na panalo. Samantala, patuloy ang paghahanap ng Cherry Tigo ng consistency upang makabawi sa natitirang bahagi ng torneo. Magtatapat ang Creamline Cool Smashers sa Foxies sa susunod na linggo, habang maghahanap naman ng redemption ang Cherry Tigo sa kanilang huling laban sa CMFT sa February 22 sa Iloilo City.